Tawag sa pagsamba mula sa Isaias, Kabanata 65, mga talatang 17 to 25. Ang sabi ni Yahweh, ako'y lilikha na isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas na nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako'y mismo ay magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y wala ng pagtangis o panagoy man. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay, lahat ng titira ron ay mabubuhay na matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ng taong 100 taon na. At ang hindi umabot sa gulang na ito ay tuturing na isinumpa. Magtatayo sila ng tahanan ng kanilang titirhan, magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad noong una, sa bahay na ginawa, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakikinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos silang papainabangan ng kanilang pinagpaguran. Anumang gawain paghirapan nila ay tiyak na magbubunga at hindi magdarana sa sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos, ay aking diringgin. At ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito'y magsasalang para magkaapatid ang asong gubat at tupa. Ang mga leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok, kahit tapa amoy hindi mangangamba. Magiging panatag at wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sion ay walang makakapinsala o anumang masama.
manalangin. Makapangyarihan at banal naming Diyos, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob na kami ay sumamba at magpuri sa iyo sa aming virtual na simbang gabi. Ang puso namin ay may kagalakan sapagkat ang iyong kalooban ang aming natutupad sa tuwing kami ay pag-iisahin mo sa iyong banal na presensya. Magkaalayo man kami sa aming pisikal na kalagayan, subalit magkaalapit naman ang aming puso at espiritu banal na pagtitipon namin sa gabing ito. Pangunahan mo kami, O Diyos, sa kabuuan ng pagsamba sa iyo, sa espiritu at katotohanan, at nawa ang pagpapala mo ng kalakasan at kagalakan ang aming sama-sama maging karanasan. Papuri at pasasalamat ang aming itinataas sa iyo, aming Diyos, sa pangalan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Open my eyes that I may see Glimpses of truth thou hast for me. Raised in my hands the wonderful key, that shall unlock and set me free. Silently now I wait for thee. Only my God I need to see. Open my eyes, illumine me. Spirit. Open my mouth and let me bear a bit of warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare with the children asking yes. Silently now I wait for thee. Ready, my God, I will to see. Open my eyes, illumine me. Spirit divine. Ako ay sumasampalataya sa Diyos na lumikha. Pumarito sa pamamagitan ni Jesus upang maging daan sa pagkakasundo at pagbabago. Na siyang gumagawa sa aking buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Ako'y tinawag niya sa kanyang iglesia upang ipagdiwang ang kanyang presensya. Umibig at maglingkod sa kapwa. Upang ganapin ang katarungan at sansalain ng masama. Ipahayag si Jesus na ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Aking hukom at pag-asa. Sa buhay at kamatayan, ang Diyos ay aking kasama. Hindi ako kailanman mag-iisa, purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat.
isang malaking opportunity to para sa akin na mapagbahagi ng karanasan namin ngayong panahon ng pandemic. It's a big opportunity for me na may share sa inyo ito. Naging malaking hamon po para sa akin ang pandemic na ito dahil nung first strike ng pandemic dito sa US, I lost my job. It was May of this year. Almost 7 months din po akong walang trabaho. Alam niyo na ba po rito, once na mawalan kayo ng trabaho at isa lang yung income na pumapasok sa inyo, it's hard kasi you need to sustain your everyday needs. Dito maraming bills left and right, kaya isang malaking hamon sa aming mag-asawa yung pagkakawala ko ng trabaho. Pero hindi ko po yun tinake as a positive, negative, bagos tinignan ko po yun na isang may plano ang Panginoon para sa akin, para sa amin. Kahit alam ko po na madali para sa akin na makahanap ng trabaho kasi alam niyo naman po dito sa US, they never look of your age. So kahit saan pwede, malaki yung opportunity na makakahanap ka ng trabaho agad-agad. At kahit po nag-close yung isang pinto sa akin, God opened the windows of opportunity for me to apply for another job. At malaking pasasalamat ko po sa Panginoon dahil nakapagsimula na po ako ng ulit ng panibagong trabaho. At isa pa pong malaking naging hamon sa aming pamilya ay yung nawala po si tatay during pandemic. Mahirap sa part ko at sa kapatid ko na nasa Singapore kasi hindi po kami nakauwi. Kaya alam ko na yun na yung magiging huling bahagi na makikita namin siya. Masakit para sa akin. Pero wala akong magawa dahil lahat naman po tayo dumanas ng hirap, ng epekto ng pandemic na to. Pero pinagpasab Diyos ko na lang po lahat. Lalo na yung nanay ko. Alam ko na mas mahirap sa part niya dahil sila yung magkasama everyday. Pero hindi ko po ginamasyon ng Panginoon doon. Tinignan ko na lang na nasa mas mabuti ng kalagayan si tatay ngayon. Hindi na siya naghihirap. Wala nang sakit. At maligaya na siya ngayon. At alam ko naman po na hindi lang kami yung nakaranas ng ganito. Ang alam ko sa ibang family ay mas mahirap pa. Kaya blessed pa rin kami dahil ganito lang yung nangyari sa amin. Salamat sa Panginoon dahil andun pa rin siya para ipagkaloob yung ating pangangailangan. Huwag natin questionin bakit nangyayari to dahil lahat ng nararanasan natin ay may plano ang Panginoon para sa ating lalong higit sa ating mga mananampalataya. Kahit naman before, during the Old Testament, mas worst pa yung naging experiences nila. Pero sana, makita pa rin tayo ng Panginoon na faithful hanggang sa siya ay dumating. Huwag nating
gawing reason para questionin siya, bakit natin nararanasan to. Questionin natin yung sarili natin. Ano ba yung pagkukulang natin bilang isang mananampalataya? Sana po maging wake-up call sa atin itong ating nararanasan, na patuloy tayong magtiwala at kumapit sa ating Panginoon. Sabi niya nga po sa Book of Amos, chapter 3, verses 6 and 7, sabi niya, maari bang di sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trompeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ni Yahweh? Tunay na si Yahweh ay di gumagawa ng anumang bagay na di pinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. So, kanuman po yung nararanasan natin ngayon, ito ay pinahintulot ng Panginoon dahil may plano siya para sa atin. Makita niya tayo na maging tapat hanggang sa kanyang pagdating. Maraming salamat po at isang mapagpalang simbang gabi sa inyong lahat. Patuloy po kayong mag-ingat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa Aklat ni Mateo, Kabanatang 1, mga talatang 18 to 25. Ito ang naganap na ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda na magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nito malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ay papangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus ang pinangalan ni Jose sa sanggol. When you rain,
the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful, all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Cry the born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time behold him come, offspring of a virgin's womb. While he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. The newborn King, King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. Oh, King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. Oh, 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 oh. King of heaven, King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. Magandang gabi po sa ating lahat na nakikiisa sa online Simbang Gabi.
ng Palapala United Methodist Church. Ang panalangin ko po ay patuloy na maging makabuluhan ang ating gawain ito bilang bahagi ng ating selebrasyon sa pagdatal ni Kristo sa ating mga buhay, maging tayo ay nasa tinatawag nating bagong normal. Nasa ikatlo na po tayong gabi at ako ay naatasang magbigay ng maiksing pagbubulay-bulay sa pagkatao ni Jose, ang foster father ni Jesus at ang naging kanyang gampanin sa unang Pasko. Maliban sa mga napakinggan nating talata ngayong gabi na mula sa Biblia, mababanggit na lamang si Jose sa mga iilang pangyayari. At kaunti lamang ang impormasyon na binabanggit ng Biblia tungkol sa kanya. Gaya ng siya ay mula sa angkan ni David, siya ay isang karpintero, siya ay nakatira sa Nazareth, at siya ay ang asawa ni Maria na ina ni Jesus. Ngunit alam nyo ba kung paano inilalarawan ni Matthew si Jose? Ayon sa Matthew chapter 1 verse 19, si Jose ay tinawag na matuwid or just. Si Matthew, sa Matthew, isang malaking karangalan ang tawaging matuwid. Bakit kaya? Ano sa tingin niyo? Ituloy natin tingnan ang kwento ni Jose. Si Jose ay ang fiancé ni Mary. Sila ay naipagkasundo ng ikasal. Sila ay engaged na. At ayon sa nakagawian ng mga Hudyo, ang engagement ay parang virtual marriage. Kasal na, pero hindi pa nagsasama. Minsan, nagtatagal ang engagement. Depende kung gaano katagal ihanda ng lalaki ang magiging tahanan nila ng kanyang asawa at nang bubuuin nilang pamilya. Kung maalala ninyo sa Gospel ni John, ipinangako ni Jesus na siya ay mauuna at ihahanda ang mga kwarto sa mansyon. Ito ay kahalintulad sa umiiral na nakagawian ng mga Hudyo ng panahong iyon. Kaya sa engagement, hindi mo napipisan ang lalaki sa kanyang asawang babae, kundi uuwi ang lalaki sa kanyang pamilya, sa tahanan ng kanyang ama, at sa kanya ihahanda ang magiging tahanan nila ng kanyang asawa. Saka lamang sila magiging magkakasama at fully magiging mag-asawa kung kailan handa na ang titirhan nilang mag-asawa. At ito yung punto kung saan nangyari nga ang nangyari. Ganito ang sitwasyon ni Joseph at ni Mary sa panahong iyon. Pero, oops! Nalaman na lamang ni Jose na may nakasalisi sa kanya dahil si Mary ay buntis na. Ang virtual marriage na ito ay hindi pwedeng takbuhan ni Jose na basta-basta, sapagkat ito'y nailahad sa publiko. Ang tanging paraan ay ang i-divorce niya si Maria. At plinano nga ito ni Jose, pero gagawin niya ito ng tahimik, alang-alang kay Mary. Dahil ayaw niyang masintensyahan si Mary ng stoning to death. Ito ang death penalty para sa mga nagtataksil sa kanilang mga asawa ayon sa kulturang nakagisnan nila. At ito ang dahilan kung bakit siya tinawag na matuwid. Hindi niya hinayaan na ang kanyang mapapangasawa ay parusahan hanggang mamatay dahil lamang sa nangyari. Pinangibabaw ni Jose ang kanyang pagkahabag kay Maria kaysa sa istriktong pagsunod sa batas. Dito na ilahad ang bagong anyo ng hustisya, compassion over religion.
na siya rin namang itinuro ni Jesus later in the Gospels. 2 beses kinote ni Jesus ang propeta is Hosea nang sabi niya, I desire mercy, not sacrifice. 2 beses niya itong sinabi. Matthew chapter 9 verse 13 at Matthew chapter 12 verse 7. In other words, I desire compassion and not the religious act. Ito ang pinapakita ni Jose sa kanyang plinanong gawin kung paano hiwalayan si Maria, at ganito rin ang patuloy na itinuro ni Jesus sa Gospels. Mangingibabaw ang pagkahabag kaysa sa istriktong pagsunod sa batas. Nitong nagdaang lockdown, na-encounter natin ang mga salitang ito, compassion and justice. Kaya nga lang, taliwas ito sa pinakita ni Jose. Taliwas ang naranasan ng ating mga kababayan sa pinakita ni Jose. Kasi naging double standard ata ang marami sa pag-a-apply ng dalawang salitang ito. Ang mga maimpluwensya, mayaman at may mga posisyon ay nabigyan ng compassion sa paglabag nila sa mga safety protocols. Habang ang mga mahihirap nating mga kababayan na nakikibaka para lang makasurvive ay hinuli, ikinulong at pinagmulta sa ngalan daw ng hustisya. Nasaan ang hustisya? Kumpara kay Jose, ay nako, nakaka-trigger naman talaga. May dagdag ko pa. Isa sa mga bilin kay Jose ng anghel ay ang pangalang ibibigay sa pinagbubuntis ni Maria. Ang pangalan dapat niyang ibigay ay Jesus, na ang ibig sabihin ay He will save. Sapagkat ayon sa anghel, ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. At idinagdag pa ng anghel ang pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God with us. Ang Jesus ay ang magiging personal na pangalan ng bata. At ang Emmanuel, ang magiging titulo niya sa kanyang paghahari. Kung matatandaan natin, ito rin ang pangako ni Jesus sa dulo ng Gospel ni Matthew, I am with you always. Sa mga talatang nabasa ngayong gabi, malalaman natin na si Joseng matuwid ay ginawa kung ano ang ibinilin sa kanya. Itinuloy niya ang kanyang pagpapakasal kay Maria at pinangalanan niyang Jesus ang anak nito. Noong mga panahong iyon, karapatan ng mga ama ang magbigay ng pangalan sa kanilang mga anak. At sa pagpapangalan ni Jose sa anak ni Maria bilang Jesus, inangkin niyang pareho ang karapatan at ang responsibilidad sa pagiging ama kay Jesus. Niyakap niya ang pagiging kabahagi sa ginagawa ng Diyos sa pagliligtas sa kanyang bayan, sa sangkatauhan at sa sanlibutan. Sa gabing ito, mga kapatid, tayo ay hinahamon na maging matuwid tulad ni Jose. Matuwid dahil pinaiiral natin ang compassion, at matuwid dahil sa pagiging responsable natin sa ating mga bahagi sa kwento ng Pasko. Sa ating bagong normal, marami tayong mga nakagawian na ipinagbabawal pa rin gawin. Ngunit naniniwala ako, mga kapatid, ito ang pinakamagandang pagkakataon para simulan nating ipagdiwang ang Pasko
ayon sa unang naging kahulugan nito. Magandang gabi at maranasan nawa natin ang patuloy na presensya ng Diyos at ang kanyang kapayapaan ay sumaatin. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Gawa chapter 20 verse 35. Alalahaning ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang mga pagpapala, Panginoong Diyos, na iyo pong iginawad sa amin ay amin ding isinusulit sa iyo at ibinabalik na may katapatan, kagalakan, papuri. Kayo ang karapat-dapat na paghandugan at pag-alayan ng mga biyayang ito. At dahil sa biyayang ito ay alam namin kami patuloy na mabubuhay sa iyong pagpapala. Nawa, Panginoon, basbasan mo ang mga handog na ito pang magamit sa iyong gawain, sa iyong iglesia, sa paglilingkod sa aming kapwa. At ang katapatan ng iyong pangako ay patuloy namin pong maranasan na kami hindi magkukulang sa mga biyayang pangako mong patuloy na itinutupad sa aming lahat. Purihin ka. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Ito'y aming pagsusulit at aming pagbabalik na mayroong katapatan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nagpapasalamat, Panginoon, at nagagalak na muli pong aming naisakatuparan ang sama-sama naming pagsamba sa pangatlong gabi ng simbang gabi. Salamat sa iyo pong pangunguna at sa pagpapala ng iyo pong salita na aming narinig ay maging inspirasyon sa aming mga buhay at sa bawat yugto at bahagi ng pagsambang ito na aming naisakatuparan. Naroon ka, Panginoon, at ikaw ang siyang nagparanas ng iyong banal na pagkilos. Sa patuloy po naming kagalakang ipagdiwang ang Kapaskuhan, kayo, Panginoong Diyos, ang siyang magparanas sa amin ng pagpapalang patuloy niyong pinapatunayan sa kalusugan, sa pag-iingat, at gayon din, Panginoong Diyos, sa sapat na pagpapalang kinakailangan namin sa bawat araw. Hindi ka po nagkulang, Panginoon. Patuloy ka pong nagpapahayag ng iyo pong biyaya sa buhay ng aming pamilya, sambahayan, sa aming mga kaanak, gayon din po sa aming iglesia. Narito po, Panginoong, muli ang aming pasasalamat sa iyo. Amin din pong patuloy na ipinagkakatiwala ang mga gawain pang aming kakaharapin sa mga susunod na aming mga pagsamba. Kung paanong patuloy mo kaming pinagpapahayagan ng iyong biyaya, ay gayon din naman, Panginoon, aasamin namin ang iyong pagkilos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyo pong walang sawang pagpaparana sa amin ng iyo pong pagpapala. Tinatanggap po namin ang lahat ng ito na mayroon pong kagalakan. At narito rin po, Panginoong Diyos, ang patuloy naming tugon na ang buhay namin at ang amin pong kalakasan ay patuloy naming ipaglingkod sa iyo. Tanggapin mo, Panginoong Diyos, ang aming alay na pasasalamat at buhay na patuloy na ipaglilingkod sa iyo. Muli, amin pong itinataas ang iyo pong kabutihan at kagandahang loob. Sa aming pagsambang ito, muli po, Panginoon, papuri at pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin at ang amin pong pagsamo ng pagpapasalamat at pagtatalaga ng aming buhay sa aming pong pagsalubong at paggunita ng iyong kapanganakan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At sa atin pong pagharap sa atin pong pang-araw-araw na gawain, mula ngayon at sa pagtatapos ng ating pagsamba ngayong gabi, atin pong patuloy na makamtan ang masaganang pag-iingat, biyaya at pagpapala ng ating Diyos sa pamagitan ng Kaniyang pangunguna. At ngayon, patuloy nating maranasan ang biyaya at ang pag-ibig ng ating Diyos na siyang sa atin ay lumikha, ang pagpapatawad at pagliligtas ng ating Diyos na siyang sa atin tumubos sa pagitan ng ating Panginoong Jesus, at sa gabay, patnubay, kaaliwan at biyaya mula sa ating Diyos na siyang sa atin sumasama sa pamagitan ng Espiritu Santo, ang siyang manatili, sumagana at patuloy na siyang sumaating lahat ng karanasan. Ngayon, maging sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Amen.